Hello mga kabebe, magandang buhay po. So yun nga po mga kabebe ay magmamarites nga po tayo dito sa area kung saan yung mga alagang itik ko. Dito din natin pinapastol. So yun nga po mga kabebe ay mag-update nga po tayo kung ilan na po ba ngayong araw na to yung itlog. Kasi nga kahapon nga po mga kabebe ay nakapulot nga po tayo ng 7 na 3 or 7 na 3 po kahapon. So yun nga, malalaman nga po natin kasi nga ay kahapon din po ng hapon is yung mga alagang itik natin imbis na umakyat na po yung egg production. Tas yun nga, sa sobrang dami din po ng mga itik dito is nagkapalit-palitan na po yung mga alagang itik natin at yun nga din po yung nangyari mga kabebe, baka na-stress na naman po ulit yung mga alagang itik natin. So ito po yung before mga kabebe, ito po yung before ng mga kulungan natin. Ito po yung before. Tignan mo naman po mga kabebe yung itlog po ng mga alagang itik natin. Ito po yung before. Tas ngayon po mga kabebe, ito na po yung mukha ng after. Ito nga po mga kabebe, yan nga po. So bago nga po yun mga kabebe ay tatanggalin muna natin itong trapal kasi nga ay sa ganun ay ulan, init na ngayon mga kabebe. So kung dati problema po natin is yung patubig ng area. Tapos yung problema natin is yung sobrang init. Sa ngayon na naman po mga kabebe, ay problema din po ang ulan. Bakit? Dapat lang po talaga mga kabebe pag ganitong panahon is balanse lang po talaga dapat yung mga alagang itik natin. Hindi po pwede na sobrang ulan din kasi nai-stress din po itong mga alagang itik natin. Lalong-lalo na kanabitang magkilat-kilat. Tas malakas yung hangin. Tas trapal lang yung ginagamit natin na barong-barong sa kanila. At yun nga, pag sobrang lakas nga po ng hangin, yung trapalis, yun nga, maingay. Kaya nai-stress din po yung mga alagang itik natin. So, dapat ay balanse lang po. Kaya, hindi po talaga natin alam kung saan po talaga yung maganda. So, yun nga po mga kabebe. Ito nga po yung after na po ng kulungan po ng mga alagang itik natin. At ito nga po yun. So, ito nga po mga kabebe, yung sinasabi kong after. So kahapon po may napulot po talaga tayo na 7 na 3. So ngayon po ay hindi ko po alam kung ilang 3 ba ang meron tayo ngayon. Kasi nga kahapon nga po mga kabebe ng hapon is yung mga alagang itik po natin is doon na kanang nagsagol ba sa lain nga mangiitik. So ang nangyari is na-stress na naman ulit yung mga alagang itik natin. Mga 100 heads din po yun na mga alagang itik mga kabebe. So ngayon nga po ay malalaman po talaga natin kung ito bang itlog ng itik natin ngayon is tumaas po ba yung egg production. Pero yun nga po mga kabebe, tayo nga po dito ay nagpapakain nga po ako ng duck layer ng pakonti-konti lang po. Mga anang takusan na ko ba, isa ka happy time, tapos pinapainom ko din po ng vitamins po. Yung Vita Plus pa din po, walang nabago, yun pa din po yung ginagamit ko. Yun nga po mga kabebe, napansin ko nga din po sa Vita Plus is yung mga alagang itik po natin is agresibo po sila pagdating po sa area, yung kainan na po. Number 1 po talaga mga kabebe, pag ganitong andito tayo sa area, lalong-lalo na hindi po tayo nagpapakain po ng feeds, is maganda po talaga na dapat gawin natin is yung pangpagana po talaga ng mga alagang itik natin. Kasi nga po mga kabebe, mauumay na mauumay po itong mga alagang itik natin na kumain po ng palay. Yun nga, minsan nga naghahanap po talaga sila ng kuhol, kaso yung kuhol is mahirap natin hanapin dito sa area. So, ito nga po yung before and after po ng mga itlog natin mga kabebe. So, ngayon po mga kabebe ay masasabi kong medyo okay na kumpara nga nung mga nakaraang buwan. Kasi nung mga nakaraang buwan mga kabebe sa 5 3 lang yung pinakamataas na hit natin na target pag ganitong namumulot po tayo ng itlog. So ngayon po ay itlog na po talaga ito. Mapapasigaw ka na po talaga ng Darna! Lunukin mo na! Charis. Tignan nyo naman po mga kabebe, kumikinang-kinang na po. Ito din po yung kuya ko. Yan po. Nong, say hi Nong. Hello. Good morning. Good morning daw. So, si kuya ko po talaga yung nag-aalaga na ngayon dito sa mga alagang itik ko po.
na nangingitlog. Tas yun nga, kasabay ko nga po yung kuya ko. Tas yung mga CEO naman ay ako din po yung mga nag-aalaga. At may mga. So yun nga po mga kabebe, papatuloy nga po natin yung pamumulot nga po ng itlog. So wala din po talagang nabago mga kabebe. Pinapastol pa din po talaga natin yung mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, totoo po talaga na pag ganitong pinapastol po talaga natin yung mga alagang itik natin, lalong lalo na andito po tayo sa free range area, madali po talaga yung pera o matatawag po talaga natin na easy money. Kasi nga po mga kabebe ay pwede ka din po na hindi magpakain or magpatuka ng duck layer sa mga alagang itik mo, is pwede din po na pakainin mo din po ng 50% na organic yung mga alagang itik mo. So depende talaga sa iyo yun mga kabebe, at diskarte po talaga yung labanan dito sa mundo ng duck farming. Yun nga po mga kabebe, ito nga po yung napulot natin ngayon na araw na to. So sa ngayon ay hindi ko pa po alam kung ilang tray, kasi nga kahapon nga ay 7 tray nga po yung itlog po ng mga itik natin. Tapos ngayon ilang tray. Kuha daw yung, punita daw yung 7 gyapon. Paon? Oh. Nga po mga kabebe ay mamumulot nga po tayo ng puting ginto. Puting ginto po ito mga kabebe kung tawagin. Kung ikaw ay dito ka po sa mundo ng duck farming, ito po ay puting ginto at masasabi mo talaga na lunukin mo na, dar na. So yun nga po mga kabebe, sabayan nyo nga po ako sa pamumulot nga po ng mga puting ginto po dito sa Bukidnon. Salamat nga po pala mga kabebe sa suporta nyo po, sa patuloy nyo pong suporta po sa duck girl nyo. At ito nga ay na-inspire nga po ako mga kabebe na magbahagi sa inyo ng mga kunting kaalaman ko, lalong lalo na po sa katulad ko pong baguhan pa lang po dito sa mundo ng duck farming. At yun nga po mga kabebe, sa nag-uumpisa pa lang or sa may balak pa lang mag-umpisa dito sa mundo ng duck farming, madali lang po talaga mga kabebe na matuto ka basta may passion ka po sa ginagawa mo, may pagmamahal ka po sa ginagawa mo. So yun nga po mga kabebe, kung kahapon nga po ay 7 tray nga po yung napulot natin, 7 tray tas 7 piraso. Ngayon po mga kabebe, ito po yung itlog natin ngayong araw. So, masasabi ko po talagang good na good po yun mga kabebe. So, hindi po na-stress yung itik natin kahapon. Kahapon po, mga 100 heads po yung nahalo sa mga itik din po. So, sobra po akong natakot doon mga kabebe at baka ma-stress yung mga alagang itik natin. So, ito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ika-9 sana ito mga kabebe. So, bibilangin po natin kung ilan ba yung kanya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 po, 8 3, tas 15 po na piraso po yung itlog po ng mga alagang itik natin. So, yun nga po mga kabebe, pag ganitong pastol nga po yung paraan po natin, much better po talaga na kahit hindi po natin pakainin ng duck layer, kung wala po tayong budget na katulad ko is magpa-vitamins na lang po talaga tayo sa mga alagang itik natin mga kabebe, lalong lalo na po ay ito pong mga itik na ito ay nangingitlog. At sa ganun mga kabebe ay patuloy po yung appetite po ng mga alagang itik natin. Pag ganito kasing pre-range po talaga mga kabebe, problema po talaga natin is yung patuka po sa area na itong mga alagang itik natin ay hindi po talaga nauumay. So dito sa area po talaga mga kabebe, may mga nutrients po talaga na hindi na ibibigay po sa mga alagang itik natin, lalong lalo na po ay ito ay nangingitlog. So much better po talaga na kahit papaano ay bigyan natin sila ng vitamins at sa ganun ay hindi po ma-stress itong mga alagang itik natin at patuloy pa din po yung pagkain nila dito sa area na kahit po ay hindi po natin sila pakainin po ng duck layer. So dito nga po sa mundo ng duck farming mga kabebe, kung madiskarte ka nga lang po, totoo po talagang may pera. Mga kabebe, wag na po tayong magmarites at yun nga, mamumulot nga po tayo ng mga puting ginto. At yun nga, ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon, ang nagsasabing magandang buhay po sa lahat. Thank you for watching.